dear beloved, Boss Mike, Cervera! Ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. Oh. At, lahat ng tao, ang dami nagchat-chat. Yun, no? So, mga kababayan, eto na nga. Kahapon, mga kababayan. Dami nagchat-chat, walang nga. Naku, pwede ba? Mamaya na kayo. Eto na mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Digong. Pachuchay. Shoutout muna sa inyo, Joby Hussein. Opo, si Venus. Venus Dirama. Sino pa? Sarah Mau. Si Don Kings, nandyan. Beverly Wagan. Si Saul, nandyan na rin. Luffy, nandyan na rin. Si Hoshi, anak ko, hindi ko mabasa. Basta, shoutout po sa inyong lahat. Ito na nga. Napanood nyo ba yung hinuhuli si Digong na nando doon si Kitty sa bandang likuran at yung kanya na mga nanay nandito sa may bandang kanan? Nakita nyo? Ngayon, nagpapapiling victim si Kitty. Nagpapapiling victim si Kitty na hinaras daw siya. Mga kababayan, paano hindi ka naman hahawiin diyan, umiepal ka sa pag-aresto at pag ng tatay mo, 'di ba? Baka nagkamali lang. Hindi pa boss ang alin, ha? Mag-like muna kayo para ayan 41 pa lang yung nagla-like eh. Nakikita ko yung like eh. Thumbs up muna. Bago natin tuloy to ha. Bago natin tuloy si Kitty, si Bato. Kumakalat ngayon yung mga litrato na para bang basang sisiw na napakaraming dalang maleta. Ano ba? Alsabalutan na ba? Nag-alsabalutan na ba si Bato, mga kababayan? Ito naman si Kitty, feeling victim ngayon. Ewan ko ba sa kanila? Kung pahara-hara ka dyan ba, di ba? Pahara-hara ka wala ka namang kinalaman dyan. Kahit pa sabihin mo ng tatay mo yun tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo to. Ayan Ayan, yung may punit pa yung damit ni Kitty Tingnan nyo Ayan niya yan nasa kanyang My Day. Story, nasa story niya, 'di ba? Alam niyo mga kababayan, ganito lang naman kasimple yan. Si Digong may kasalanan Yung sinasabi niya na walang kasalanan. Ngayon niya lang sinasabi yan. Ngayon niya na lang sinasabing wala siyang kasalanan. Pero, ang katotohanan mga kababayan, noon pa man, sinasabi niya na yan. Siya may gawa niyan, ako lang mananagot dyan, di ba? Kaya yabang-yabang Tapos bigla na lang nawala na. Bigla na lang tingnan nyo to mga kababayan. Ayan ayan Pakinggan nyo to mga kababayan. Tingnan, pakinggan nyo. Tingnan nyo si Kitty dyan, Ayan, umiepal, Ayan, nandiyan ka ba naman para magmura syempre talagang tatanggalin ka, di ba? Ngayon ang tanong ni Digong, anong kasalanan ko? Bakit hinuhuli niyo ako? Di ba inamin mo na ikaw nga kamo ang dapat lang na managot diyan? Ngayon magtatanong ka kung ano kasalanan mo. Ikaw mismo umamin
na ano, maraming pinapatay, gano'n, 'di ba? Kung ano man, sino man yung mga pumatay, kamo, ikaw may ano, ikaw mananagot. Ngayon pinapanagot ka, nagtatanong ka na naman, 'di ba? Pero yun yun, nasa harapan ng mga tao at ng mga alagad ng batas, mga kababayan, para isilbi sa kanya yung kanyang warrant. Abay, nandoon na nagmumura. Tama ba naman yun? Sa bagay, lahat naman sila, no, ganun ang ugali. Talagang mga bastos. Di po ba, mga kababayan? Yan, ano diyan, ang problema ng mga Duterte ngayon. At ngayon, malamang nandoon na ngayon sa Europe ngayon yan. Opo, ano ba, ilang oras na ba? Ilang oras na ba nakakaraan? Malamang ho, nandoon na yan ngayon. Oo. At, syempre, ano yung net 25? Di ko alam yan. Di ko alam. Oo. Ano ba? Wag nyo nga isingit yung hindi natin topic. So, yun. Nandoon na ngayon sa Europe at sa panahon ngayon, malamig pa ron. Sino mga taga-Europe dyan? Malamig pa dyan, di ba? Sa panahon ngayon, malamig pa dyan, alam ko. So, ngayon, maninibago si Digong yan. Bakit? Hindi naman sanay sa mga ganong klema. Ngayon, syempre, siguro, pupunta na lang yan ng isang kwarto o diretso ng kulungan, diretso ng kulungan, wala na. Doon na lang siya. At yung mga niya doon, mga kamag-anak na kasama at saka yung iba pa, yung kanyang dating assistant secretary, wala na. Nandoon na rin yun, nakasama. Binabantayan siya. At eto yun, mga kababayan, talagang naman matanda na si Digong. Ang problema, wag kasi natin gamitin yung katandaan para ma-excuse tayo sa sa mga pananagutan. Di po ba kayo, mga kababayan? Tama po ba pag matanda na dapat wag na panagutin yan. Dapat excuse na yan. Kahit may nagawang kasalanan, hindi naman pwedeng ganun. Wala hong sinisino ang batas. Wala ho sa edad, wala sa estado ng buhay, at wala sa itsura. Di ba? Yun yung mga kababayan. Kaya wag na kayong magulat, wag na kayong magtaka kung kailangan si Digong managot sa ICC. Dahil yan na nga. Dali tingnan nyo to. Nasaan na yun? Lakasan mo, Boss Mike. Yan. Anong kasalanan ko? Dali. Anong kasalanan ko? Nakita nyo? Si Kitty? Ayun, nagmumura, nagagalit. Hinawi tuloy. Akin na yung anak ko. Don't do it personal. Anong kasalanan ko? Kita nyo? Yun ang tanong ni Digong Anong kasalanan niya? Kayo ho, anong kasalanan niya? Sige nga. Anong kasalanan ni Digong? Si Digong kasi hindi niya daw alam yung yung kasalanan niya. Samantalang, mga kababayan, napakaraming pinagpapatay at marami ang nagpatotoo niyan. Kaya wag niyo sasabihin na, wala namang kasalanan. Gawa-gawa lang yan. Anong gawa-gawa? Ano yan? ICC yan. Walang kinalaman dyan. Yung ang gobyerno natin, sa totoo lang, wag niyong ipasa yung ginawang kasalanan ni Digong kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga DDS, mga engot-engot talaga Alam niyo, mga kababayan, sabi nga ni Pangulo, nangyari yan nung panahon niya. Anong kinalaman natin dyan? Di ba? Kung sino man, kung meron human na dapat sisihin at dapat talagang panagutin, si Digong lang yun. Wala hong iba. At saka yung mga kasama. Di ba? Siyempre kasama dyan si Bato. Sino pa? Sila Bongo. At yung mga general, sabi ko nga kagabi. Di ba? Yun po yun. Ngayon, mga kababayan, ang ng mga DDS, ang naratibo't gustong isiksik sa mga tao na kasalanan ng gobyerno, kung bakit nahuli si Digong, putik na yan. Kita nyo, mga kababayan, ay yung ICC, panahon niya pa yan, na
itinulak nila Trillanes, nila Dilim at marami pang iba para panagutin siya o dinimanda siya sa ICC kasama yung mga pamilya, yung mga kaanak ng biktima. Ngayon, ang tanong, ano kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos diyan? Nampating kayo talaga mga DDS kayo. Oh. Lahat na lang pinapasa nyo kay Pangulong Bongbong. Oh, anong sisi kayo na sisi kay Pangulo? Nagwawala kayo. Kung ano-ano sinasabi ninyo. Para kayo nasa niba na naman ng 13 demonyo. Oh. Oh, anong problema doon sa pagkahuli ni Digong? Manahimik na lang kayo. Oh, at sabi ko nga mag-move on na lang tayo. Pare-parehas. Wala na ho mangyayari dyan sa mga pinaglalaban nyo sa social media, yung mga pagsigaw-sigaw ninyo, naiilan lang naman kayo sa kalsada, at yung mga panliligaw ninyo sa mga tao na sasabihin ninyo, gawa-gawa lang ng gobyerno. Anong gawa-gawa ng gobyerno? Iba naman yung nanghuli sa kanya, ICC. Hindi ho gobyerno ang nanghuli kay Digong, ICC. Oh, 'di ba? Oh. At saka mga kababayan, totoo yung sinabi ko sa inyo. na mauuna talaga ICC, mga kababayan, di ba? O, sa mga matatagal na rito, alam niyo, sinasabi ko. At saka nagkatotoo, mga kababayan, sa panahon ng kampanyahan, huhulihin si Digong, nagkatotoo. Di ba? Lagi ko sinabi sa inyo, tandaan nyo to, di ba? Basta may iba ganun ako, tandaan nyo to. Nagkatotoo naman. Si General Torre, di ba? Nagkatotoo rin. Di ba? Wala ganun talaga buhay. Kanya-kanya tayong kapalaran at kapalaran, nakatakda sa kapalaran ni Digong ang maging ganyan. Tandaan nyo yan. Oo. Di ba? Hindi naman sa kanya lang mangyayari yan Malay nyo sa inyo rin yan. Okay ba to? Di ba? Ang tanong ko sa inyo, ano ba ang magagawa pa ng mga taga-suporta ni Digong kung hindi manggulo, mag-ingay, kahit iilan lang sila? Wala na ho magagawa yung mga yan. Kahit pa ho, sabi ko nga maghubad sila papuntang Mindanao at papuntang Ilocos Norte. Wala na ho. Oo, sayang lang yung pagod. 'Di ba? Sa mga hindi pa nagkakapag-like diyan, mag-like naman kayo. Oo, kukonti pa lang mag-4,000 na tayo dini Wala pa ring nagla-like. Si Bato ngayon, mga kababayan. Puntan natin si Bato. Si Bato, mga kababayan, nakita nyo ba na ihinatid man lang si Digong doon sa eroplano niya na papunta sa sa daig sa Europe, sa Netherlands? Nakita nyo ba? Wala, no? Wala. Tapos si Robin, nakita nyo ba? Alam nyo ba yung sinabi ni Robin? Baka nakalimutan ninyo. Sabi ni Robin, kahit saan magpunta si Pangulong Duterte, sasamahan ko siya kung kinakailangan makulong kaming dalawa. Nasya na si Robin. Hindi man lang nagpakita rin. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na ang mga yaan, pagkadating ng panahon na talagang nandyan na ang ICC, wala na, magtatalunan na yung mga yan. Di ba? Magtatalunan sila. Si Bongo lang nakita ko, nagdala ng pizza. Di ba? Si Bongo, siguro, mga kababayan, ito ano mangyayari ngayon? Siyempre, swerte ng asawa ni Digong, di ba? Swerte 'yun. Maaaring sa kanya maiwan lahat ng mga kaperahan ni Digong. Siyempre si Digong matanda na rin 'yun, di ba? Di ba? At saka Tsaka siyempre, bata pa naman si di ba? Si Hanilet, makakakuha pa 'yun ng medyo bagets-bagets. Pwede pang mag-asawa 'yon. Kung gugustuhin niya, bakit hindi, 'di ba? Bakit hindi? Ngayon, mga kababayan, eto si Bongo. Sa tingin ninyo, mga kababayan,
Alam nga naman na walang pakikinabangay niyan dyan kung hindi siya masasama sa ICC. Ang problema, mga kababayan, kung lahat sila masasama sa ICC at dinadahan-dahan lang, mga kababayan, eh, baliwala lahat yung mga ninakaw nilang mga pera, 'di ba? Yan ang problema, hindi rin nila mapapakinabangan. Ang pinakamasakit sa lahat, mga kababayan, yung ikaw yung naghirap magnakaw, tapos makikita mo iba yung nakikinabang. Yun ang pinakamasakit sa lahat, mga kababayan. 'Di ba? Yung bang, puta, ako nagpakahirap magnakaw dyan, tapos iba yung nakikinabang. Oh, di ba? Sarap! Ngayon, ano pa ba yung ano natin? Eto, mga kababayan, andali, tignan ko. Marami dito eh. Oo, napakarami. Dali. Dali, ba't wala? Yun. Ngayon, eto mga kababayan Sa tingin ninyo, ang mga supporter ni Digong ay may puwersa pang ilalabas? Kasi sabi nila, susugod sila sa Malacanang, babatuhin nila ng basura, etc. Kung ano-ano mga sinasabi nila. Sa palagay ninyo, may taga-suporta pang matindi itong si Digong? Sa tingin ninyo? Sa tingin nyo, kung kayo, halimbawa kayo kung halimbawa lang, kung halimbawa ako may kakayanan ako o isa akong senador, isa akong mataas na opisyal, sa tingin niyo isusugal ko pa yung kayo, isusugal niyo pa yung kayo na lang. Tanungin ko, isusugal niyo pa yung inyong sarili, yung inyong karangalan, yung inyong posisyon. Lahat ng meron kayo, sa tingin niyo, isusugal nyo para kay Digong? Naku, mga boss, hindi nasusugal yung mga yan. Hindi nasusugal yan. Ang mga susugal na lang dyan, yung mga patapon ng buhay. Di ba? Yung mga patapon na lang ang buhay, ang susugal dyan. So, tulad nila Banat Bay, nila Maharlika. Kung si Maharlika, nandito lang yan, mga kababayan, malamang nandoon na sa kalsada. Patapon na buhay. Wala nang mawawala sa kanila Pero yung mga tao na, halimbawa, negosyante ka, tulad niyan, yung kapatiran ng iglesia, sa tingin nyo, isusugal nila yung nila? Hindi na nila isusugal yan. Mga kababayan ko, maniwala kayo, putol, putol ang ulo ni Bato. Hindi susugal yung mga yan. Tingnan nyo, pansinin nyo nangyari, nakalipas na ang magdamag, nakalipas na ang ilang oras. Meron na bang nangyayari? Meron na bang mga nagpunta ng EDSA, nagpunta ng Luneta, nagpunta ng Liwasang Bonifacio? Wala na ho. Hindi ho ganyan ang magkakaroon ng people power na sinasabi nila. Tandaan nyo nung panahon ni dating Pangulong Estrada, nung inagawan siya ni Gloria. Mga kababayan, yung araw na yun, mismo talagang nagpuntahan na yung napakaraming tao sa EDSA Shrine. At doon talaga pinakita. At eto sa kasaysayan. Ang nanguna ho dyan ay kasama ay ang mga iglesia ni Cristo. Alam nyo po ba yon? Ang mga nila, sound system nila, excuse me po, ay pag-aari ng iglesia ni Cristo. Nando doon yung mga truck nila, 'di ba? Yung mga kagamitan. Halos ang makikita mo doon, pag-aari ng iglesia ni Cristo. Bilang pagsuporta 'yon sa inagawan ng pwesto na sino? Si dating ERAP. Ngayon mga kababayan, pansinin ninyo. Ano ang kilos nila? Nagre-recruit pa lang sila ngayon? Nag-iinganyo pa lang sila ng mga tao sa social media, at yung mga leaders nila pumupunta pa ng mga kung sino-sinong tao diyan, namamalimos sila ng suporta. Mga kababayan, wala na hong susugal. Mahina lang talaga kukutin ng mga DDS, hindi nila maunawaan 'yan. Wala na, 'di ba? 'Di ba? Di po ba? Anong
wala na, busy mga tao. Totoo yan. Alam nyo, uunahin ng mga tao yung kanilang trabaho bago yung mga rally-rally na yan. Ngayon, kung may pupunta man dyan na magrarally, maghahakot sila. 'Di ba? Maghahakot sila hanggang kailan? Ito tanong ko sa inyo. Hanggang kailan nila kayang pondohan yung mga hahakotin nilang rallyista? Sige nga. Ngayon, sino ang magre-release ng pondo nila? Yan yung mga tanong. 'Di ba? Dapat iniisip yung mga ganun. Hindi pwede yung, sige, galit ako eh. So good! Ganon. Wala na mga kababayan, hindi na uuubra yung ganyan at wala nang tulad ng dati. Oo. Hindi ko na makita yung tulad dati, yung mga tao talagang nagsama-sama, yung puwersa nila pinapakita. Pero ngayon, wala na eh. Ilang beses na nagtawag ng people power yan, Aber? Napakarami na. 'Di ba? Chonela, 'di ba? Napakarami ni. Ilang panawagang people power bukas na. January 13 na, umpisahan na. Walang yaka, Chris Uro, tara na victory party na. Pag-uwi ko. Pag-uwi ko, nandito pa ako Nandito pa, yan, So, pag-uwi ko, victory party. Hindi pa, gusto ko si Bato eh. Pero alam nyo, ulitin ko yung sinabi ko kagabi. Malamang sa malamang yan si Bato, di ba, hindi nyo nakikita. Malamang sa alamang nakikipagnego na yan. Oo, nakikipagnego na yan sa gobyerno. Oo, na baka may magawa ang gobyerno para hindi siya madamay. Or, dalawa yan. Dalawa lang yan mga kababayan. Sabihin na nating tatlo. Una, makikipagnego yan sa gobyerno. Wag nyo na ako idamay, kakanta na ako. Nang alin? Kakantahin, hindi lupang hinirang, bayang magiliw. Kakanta. Sige, ituturo ko na. Aamin na ako, si Digong talaga ang pasimuno, at ako inautusan lang, etc. etc. Ngayon, pangalawa, tatakas yan tulad ni Roque. Tatakas yan, hindi magpapakulong yan. Di ba? Hanggat kaya niyan. Kasi mga kababayan, ganito yan. Sa una, na susuko yan. Mga kababayan, aminin man at hindi, dahil in denial pa yung mga DDS, no? In denial pa. Wala na hong silbi si Digong. Wala na hong silbi si Digong. Tandaan nyo yan. Si Digong, wala na silbi. Kaya para saan pa? Para saan pa kumapit pa si Bato? Diba? Kaya yan, pwede niyang gawin yan, yung makipag-usap sa gobyerno, kung ano man yung pwede niyang gawin, at dati naman magkaibigan si Bato at saka si Pangulong Bongbong, Ikalawa, iiskapo yan. Pwede niyang gawin yun. Ito yung mga pwedeng mangyari dyan. Pag umiskapo yan, hindi nyo na makikita. Baka ma-DQ yan. Baka ma-DQ. Ikatlo, mga kababayan, ikatlo, surrender. Pupunta sa Netherlands kung matapang talaga siya. Pumunta siya doon. Kapag lumabas na yung warrant niyan, gano'n ang mga gagawin niyan. So, boss, sabi ni Ballpoint? Ma'am, naman, magpapalitsyon ako. Pagdating ko dyan, magpapalitsyon na ako. Di ba? Litsyon lang eh. Ngayon, mga kababayan, eto. Bakit nawala ang tapang ni Digong? Para bang tapang at yabang no? Dalawa yan eh. Matapang, mayabang, di ba? Ang tanong mga kababayan, tanong ko sa inyo. Bakit parang tila nawala yung yabang niya? Kasi mga kababayan, eto. Ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan, eto, tingnan nyo Ito. Ayan Don't do it personal. Ayan Ayan. Anong kasalanan ko? Di ba? Yan tagpo na lang na yan mga kababayan, at saka yung nasa eroplano nung tinatanong siya. Eto yan, mga kababayan.
Kaya biglang nagkaganyan mga kababayan at nabahag na yung buntot at talagang umurong na yung itlog ni Digong mga kababayan. Kasi hindi nila inaakala, hindi talaga sila naniniwala na mapapapasok ang ICC. Hindi nyo ba napapansin yung mga sinasabi na nasa ng ICC, nasa ng ICC? O di ba ang yabang niya, kayo, ICC, pumunta na kayo ngayon na. O di ba? Gumagano siya. Hindi ho sila naniniwala na tutuluyan sila ng ICC. Bakit ho kanyo? Kasi nga ho mga kababayan, marami naman daw na mga wanted o may warrant sa ICC pero hindi nila na sisilbihan ng warrant. Digong, yung mga sinasabi mo, mga presidente pa rin mga yon. Paano nila uhulihin yun? 'Di ba? Ikaw hindi ka na presidente eh. Magkaiba yung presidente ka pa at saka hindi ka na presidente. Ibig sabihin, pag hindi ka na presidente, wala ka ng power. Yung mga power mo, yung mga taga-suporta mo, na mga vlogger, putik na yan. Walang magagawa yung mga yan. O, kita mo, hinuli ka, ano nagawa ng mga vlogger? Aber? Pinagtanggol ka ba? Hindi ba? Nanood lang sila ginawang ka lang ng content nila. Ayan pinagkakitaan ka lang, Digong. Si Digong, eto na ho, mga kababayan, hinuhuli na ho. Digong, pinagkakitaan ka ng mga vlogger mo. Di ba? Ayan eto na ho, si Digong, si Pangulong Duterte. Opo, kasama si Kitty at si Hanilet. Putik. Wala na, Digong, hindi ka na pagtanggol ng mga vlogger mo. Wala naman silang magagawa eh. Wala na magagawa yung mga vlogger na yan. Tandaan mo, Digong, wala ka na sa posisyon. Para saan pa? Uunahin ng mga yan ang sarili nila. Hindi ikaw, mahal ka nila. Sample na nga lang si Robin eh. Nasa si Robin? Di ba sabi niya sasamahan ka niya? Bakit wala siya sa eroplano? Wala man lang, hindi ka man lang hinatid. Bakit? Kasi babaliktad na? Yan ang sinasabi ko. Mga kababayan niya, mga nakapalibot kay Digong, mga kababayan, wala na yan. Ilang panahon na lang. Tignan ninyo, wala na, hindi nyo na makikita lahat yan. Dahil wala na ngang kwenta si Digong. Di ba sinabi ko sa inyo na basura na yan si Digong? Paulit-ulit ko yan sinasabi sa mga vlog ko, wala na si Digong, magiging basura na yan. Ayan, nagkatotoo na. Lalo pa ngayon, nasa malayo siya. Diba? Sabi nila, paano na ba nila makikita si Digong? Di mamasahe kayo. Mamasahe kayo doon. Wala na. Kaya yung mga yung nag-iingay pa dyan, abay tigil nyo na yan kasi wala, pagod lang yan. Yung mga nauto ng mga vlogger nila at nauto ni Digong na nandiyan dyan, naiilan, pagod lang yan. Ipagtrabaho nyo na lang yan. Ngayon, wala na si Digong. Sa tingin nyo may popondo pa dyan? Wala nang popondo dyan. Isasara na yung gripo nila. Wala nang dadaloy. Dami pang ututo ganun naman talaga Siyempre kapag ikaw sarado isip mo sa paniniwala mo, wala. Hindi talaga mangyayaring mamulat ka pa. Di ba? Mag-like naman kayo, pambira kayo, 6,000 na tayo. Magwa8,000 na pala tayo. Wala pang 1,000 nagla-like. Mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo. Ganon. Para may ambag kayo rito sa live ko. Bayaran na. Mga bayaran yun. Di ba? Kasi hindi naman yung mga kikilos dyan sa kalsada nang hindi babayaran. Ano ba? Tatama na may sinasabi niyong bayaran sila. Nagwawala na si Elizabeth nag-like na. Yan mga kababayan. So ngayon, eto. Ngayon, medyo, kita nyo kahapon, napakainit, Pansinin nyo yung mga nangyayari. Dapat kasi matuto kayo mag-observe. Pansinin nyo yung nangyayari. Kahapon, medyo may init-init, Ang init-init pa. Para bang sinasabi nila na, eto na, sugod na tayo. Sabi pa ni Roque, panahon na para people power. People power uli, panawagan. Kita nyo. Lumipas yung magdamag. May nangyari ba? Ngayon, nasa na sila?
tahimik na. Wala na. Wala na, mga kababayan eh. O kita nyo na nangyayari ngayon? Sa social media na lang sila nag-iingay. Sa kalsada nyo dalhin yan. Ang pagpapabagsak sa isang gobyerno, mga kababayan, inuuna kalsada. Doon kayo mag-ingay, hindi sa social media. Sa social media, hindi ramdam ng gobyerno yan. Hindi ramdam. Kaya ang kailangan ninyong gawin, eto tinuturuan ko na nga kayo eh. Pumunta kayo ng EDSA o People Power Monument o sa may Liwasang Bonifacio o wag na doon sa Luneta kasi kokonti lang kayo. Baka sabihin nag-field trip lang kayo ron. Wag kayo sa Luneta ha. Kokonti lang kayo, baka isipin ng mga tao may field trip kayo. Oo. Doon na lang muna kayo sa sa medyo mapansin kayo. Ayan, tinuturuan ko na kayo. O di punta kayo sa pwede na. EDSA Shrine kasi konti lang yung area. Liwasang Bonifacio, konti lang yung area. Sa sa may People Power Monument, maluwag 'yon, wag na doon. Hindi kayo papansinin doon. 'Di ba? Baka sabihin late lang yung celebration nyo ng ng EDSA People Power Anniversary. Sabihin, late yung celebration nila ng people ng anniversary ng EDSA People Power Kaya utik na yan ngayon sa mga nasa social media, kayo naman mga kababayan yung mga DDS na mahal ko. Panood kayo ng panood sa kanila, pinagkakakitaan lang kayo. Ganun lang yan. Yung panonood nyo at yung mga sinasabi nyo sa social media, wala nang magagawa yan. Hindi na huramdam. Kailangan kasi, i-destabilize ang gobyerno para maramdaman ng gobyerno at ng mga tao na na mayroong protesta. Pero ngayon wala na. Hindi na, tuloy-tuloy na yung ng gobyerno eh. 'Di ba? Komento ni Banat Bay, umiiyak na. Nag-iiyakan na. Ganun talaga. Eto pa, mga kababayan. Ayan Ano sabi ko sa inyo nun? Dali Ano sabi ko sa inyo? Di ba si Tory ang huhuli? Baka sabihin ninyo Ayan si Tory Issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. No. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity. The warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Fake news ba tayo? Ano sinabi ko? Ilang araw yon mga kababayan kailan ba yon? Bago hulihin si Digong. Ano sabi ko sa inyo? Si Tory huhuli. Ayan. Hinuli ni Tory. Di ba? Nung nag-live tayo na sabi ko na nga na sa bagay, gets nyo naman yun na talagang ang sinasabi ko may warrant na talaga, di ba? Pero yung mga DDS hindi pa rin naniniwala, di ba? Di ba? Totoo na may warrant. Sabi pa nga ng mga mga BBM vlogger, mga fake news kayo, wala namang warrant. Ganun. Nung lumabas yung warrant, ano naman sasabi nila ngayon? Wala na mga kababayan. Kaya mga kababayan, ulitin natin at balikan natin itong mga mangyayari. Kasi mahalaga ngayon yung mga mangyayari. Saan? Sa kasalukuyan ngayon at sa hinaharap. Sa kasalukuyan ngayon mga kababayan, ganyan na lang. Ulitin ko lang, hanggang ganyan na lang yung kaya nilang gawin. Ngawa sa social media, mag-post ng kung ano-ano, at gawa ng mga kwento tulad ng sinabi nila na hold daw si FL sa sa LA, mga kababayan. Hindi po totoo 'yon. Gawa-gawa lang nila 'yon para hindi matutukan ng mga tao
yung nangyayari kay Digong. Kasi mga kababayan, marami ho ang mamumulat diyan sa nangyari kay Digong. Kasi ganito yan. Sa tagal-tagal nila na niloloko yung tao na sinasabi nila na wala hong magagawa ang ICC diyan kay Pangulong Duterte namin, ganon. 'Di ba? Yung mga ganon, yung mga pinamulat nila yan sa mga tao, walang magagawa yung ICC. Sabing ganon. Thank you naman po kay kay Glenn. Oo, Opo, Galano. Thank you po. O, 'di ba? Yung po halos mula nang naupo si Pangulong Bongbong, yan yung naratibo nila. Walang magagawa ang ICC. Huwag kayong maniwala sa mga yan. Ganon sila, 'di ba? Kita nyo? So ngayon, kailangan i-divert nila yung mga issue para hindi mapagtuunan kung ano talaga ang totoong istorya sa pagkakahuli kay Digong. Dahil malalaman ng mga inutot, niloko nila sa social media at mga tao na nabudol sila ng kampo ni Digong. Sabi nyo dati, hindi mahuhuli kasi walang kasalanan. Di ba? Pero mga kababayan, eto, bakit nahuli si Digong? Di ba? Siyempre, isipin ng mga taong malilinaw ang isip na nabudol nila. Teka muna, nabudol yata talaga tayo. Sabi ni Mike Cervera, totoo yun. Di ba? Maiisip nila yung mga nakapanood sa atin, at nakapanood kila Mark Ramos, sino pa yung mga nandyan, ng mga kasama, lahat ng mga kasama natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga BBM vloggers na may kaso talaga si Digong. Ang sabi ng mga DDS, kampo ni Digong, yung mga vlogger nila, wala daw magagawa ang ICC dahil nga daw, hindi na daw tayo, membro ng ICC. Kita nyo, alam nyo yan. Ganyan ang mga sinasabi nila. Ngayon, nahuli si Digong. Hindi nila akalain. Diba? Sa totoo lang ito, mga kababayan, ano sabi ko sa inyo? Kinarjak, ano ba tawag dito? Kinancel. Sino? Si Digong ng China. Totoo yun. Plano talaga ni Digong tumakas. Plano ni Digong, magtago ng China. Pero hindi siya pinagbigyan. Bakit? Mga kababayan. Ganito lang yan marami nang galit sa China. Marami nang mga world leader, mga bansa na galit sa China. Dadagdagan pa ba nila ng galit? Alam nyo ba na ang ICC maraming membrong bansa yan? Yung buong lahat ng membro na yon, baka magalit. Gugustuhin ba ng China yon? Syempre, isipin ng China, wala naman tayong pakinabang dyan. Diba? Wala naman tayong pakinabang dyan, bakit pa natin kukup-kupin yan? Para saan? Para sa kay Digong lang? Wala na ho. Naman kapakinabangan pa ng China kay Digong? Wala na. Diba? Mas gugustuhin na lang nila makipag-usap kay Pangulong Bongbong at makipag-negosasyon. Ganun yun. Pero si Digong, anong silbi ni Digong? Unang-una, matanda na yan. Ikalawa, magiging presidente pa ba si Digong? Hindi na. So wala nang gamit. Ulitin ko, basura. Basura na si Digong. Diba? Yan yung po yung katotohanan na hindi matanggap-tanggap ng ilang mga taga-suporta. Ilan lang naman mga taga-suporta ni Digong. 'Di ba? No choice siya. Sabi ka nga nung nakaraan, paano siya pupunta ng ibang bansa, wala naman siyang visa. 'Di ba? May passport pero hanggang saan? Pupunta siya ng Japan, lalong mahuhuli siya doon. Kaalyado ng Pilipinas ang Japan. Pupunta ng South Korea, kailangan din ng visa. Pupunta ng Vietnam. Walang pupuntahan. Kaya ang pinakamaigi, umuwi na lang. 'Di ba? Kasi ganito 'yan mga kababayan, Yung tagal ni Digong sa Hong Kong, hindi normal na nangyayari 'yon na tatagal ka ng ilang araw sa Hong Kong, mga kababayan. Hindi ho normal na mangyari 'yon. At napansin nyo ba na ang Hong Kong, binantayan, Hong Kong police, binantayan, kinurdonan yung hotel niya roon. Bakit kanyo, mga kababayan? Siyempre, nakatimbre na yan, na wala kang dapat pupuntahan, kundi pagkatapos man ng Hong Kong, umuwi ka ng Pilipinas. Napansin nyo ba?
Eto pa, yung paghahanda ng gobyerno na ginawa na hindi nyo na alam, hindi nyo na namamalayan o hindi nyo napapansin. Hindi nyo ba napansin na yung mga pulis, dumagsa din sa Davao? Bakit kanyo? Kasi pwede namang bumaba dun si Digong sa Davao. Kaya kahit saan siya pumunta, sa Davao man siya lumapag, may mga pulis na nakaantabay, nag-aabang. Natunugan. Pa-flight pa lang dito, may nagtimbre na ang lapag niya sa NAIA. Yun, mga kababayan. Sa NAIA na inabangan. Ganun lang kasimple. Yung mga nangyari, mga kababayan, hindi nyo lang napapansin, pero organisado yung pagkakahuli kay Digong. Di ba? Pansinin nyo kasing maigi, mga kababayan. Sa tingin ninyo na na hindi nila alam, ang gobyerno hindi nila alam na may warrant si Digong. Hindi ho totoo 'yan. Oo. Abay, matagal na naming natutunugan 'yan. Kaya lang talagang maingat lang sila, 'di ba? Yun po yung pag-isipin nyo maigi. Sabi rito ni Moira Singson, magpi-7,000 na tayo. 1.5 pa lang daw yung nagla-like Palit kaya tayo, kayo na lang kaya magsalita dito. Tapos ako na lang magla-like sa inyo. Di ba? Tama lang yan. Yun na nga, mga kababayan. Hindi pa yan na totally na tatahimik basta-basta. Sapagkat syempre meron pang mga taga-suporta si Digong na in denial pa rin, hindi pa rin matanggap yung pagkakahuli ni Digong. Parang panaginip lang daw. Sabi mga kababayan, parang panaginip lang. Kahapon lang nandito si Digong, ngayon wala na. Di ba? Na-corner. Yun na talaga. Di ba? Kuya, sorry, ang bilis hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. Hello po sa inyo pong lahat ng mga bagong dating, huwag niyo kong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abay, magsa-10,000 na tayo rito. Abay, 1.7 pa lang yung nagla-like. Ano ba? Mga tropa ba tayo ng mga DDS dito? Oy, DDS ho talaga ako. Wala. Boss Mike, hinahanap ka ng Hindi ko alam yun. Mag-like na kayo. Pambira naman kayo. Bayuhin nyo naman yung like. Sa yung mga wala. Ganito, mga kababayan. Siyempre, nag-iiyakan sila. Mga kababayan. Yung pag-iyak nilang yan, mga kababayan, mauubos din naman ang mga luha ng mga yan. Alam ka naman, hindi mauubos ang mga luha niyan. Di ba? Di ba? Pero alam nyo, eto balikan ko lang si Bato. Sa palagay ninyo, ano mangyayari kay Bato? Kasi, eto ayon sa ating ping palaka. Ito. Ayon sa ating ping palaka, mga kababayan, mukhang susunod si Bato susunod na. Parang hindi lang pinagsabay-sabay 'di ba? Inuna lang talaga si Digong. Para makita natin, ano bang pwersa nyo? Ito Bato, Bongo, sa mga iba pa. Kung ako sa inyo, ngayon pa lang, pakita nyo na pwersa ninyo. Kasi, ako, tingin ko, maging balanse tayo. Abay, tinatansya, tinetesting lang kung ano magiging reaksyon ninyo kung si Digong mismo ang unang dinampot. Di ba? Ngayon, pag wala kayong ginawa dyan, asahan nyo na. Lahat na kayo dyan, dali na. Di ba? Dadalihin kayo lahat dyan. Wala na tayong magagawa dyan. Una, involved naman talaga kayo. Ikalawa, talagang yung pagsuporta nyo kay Digong, talagang nung mga panahon na yan, todo yung bigay ninyo, mga kababayan. Kaso ngayon, mga kababayan, parang tumamlay na. Di ba? Tumamlay na. Susunod yan, mga kababayan, ang gagawin na lang yan, tulad na sinabi ko, balik loob na lang kayo sa gobyerno, sumuporta na lang kayo kay Pangulo para hindi na kayo madamay rito. At hayaan nyo na si Digong.
Oo, kayang-kaya niya na yun. Matapang naman yun eh. Kaya lang eh, ang nakakadismaya, no? Oh, yung ibang mga kakilala ko ng mga DDS nadismaya daw kay Digong. Kala namin ang tapang-tapang. Bakit hindi namin nakita yung tapang nung nandyan na yung ICC? Ha? Anong kasalanan ko? Nagtanong pa. Nagtanong pa ko, ano kasalanan niya? 'Di ba? Nung nasa eroplano. Ano yan? Papel lang yan. Oo, Digong, papel yan. Galing sa ICC. Hindi mo ba man naiintindihan yung papel lang yan? Ano gusto mo? ICC mismo pumunta sa iyo. O yun, ICC na nga mismo dumampot sa kanya para wala na siyang masabi. Pero nakita niyo naman, talagang lahat ng respeto, lahat ng diplomasya ng mga kapulisan, ng mga humuli sa kanya, ng mga nagbantay, kita nyo naman, ano? Pinigay lahat. Kaya lang, sumobra lang si Kitty. Kaya wag nang Kitty, wag ka nang feeling victim. Oo, may kasalanan yung tatay mo. Kaya kahit anong gawin mo dyan, hindi naman namin maalis na talagang ikaw Siyempre, yung emosyon mo, nandiyan dyan. Pero, sa mga panahon na ngayon, medyo kailangan nating mag-control. Oo, 'di ba? Mag-control. Oo, iyak si Digong. Oo, talagang ganun. Oo, 'di ba? So kita-kita po tayo uli mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod. At ako'y may meeting pa. At mamaya try nating makapag-live kapag nakasingit ako sa mga meetings ko. At pag may chismis ako, abangan ninyo. Makikichismis ako mamaya-maya. Kagigising ko lang kaya wala pa akong chismis sa inyo. So, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Bye-bye po. Maraming salamat. Our beloved Boss Mike Cervera.